na nasa langit, kapag hindi kayo nagpatawad ng taos sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalansang. Napakalinaw. So, iisa-isahin natin ang paliwanag. Basahin po muna natin sa English yung dalawang last verses. In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Nilagay ko po ito sa English dahil gusto ko pong makita niyo po yung word na torture. So, iisa-isahin po natin ang paliwanag. So, yung king po rito is God the Father. Yung man forgiven of the debt, it represents who had received his forgiveness through Jesus Christ. So, tayo ito, di ba? So, yung fellow servant, ito po yung brothers and sisters in Christ po natin. So, yung word na torture means, ang ibig sabihin po ng torture, gusto ko po makita po ninyo. Basahin po ninyo ito. Torture means act of inflicting extreme pain, agony of mind and body, to twist from a normal position. Wow! Kita niyo yung torture? Ito daw po ay isang aksyon na nagbibigay sa iyo ng matinding sakit. At halos mamatay ka sa pag-iisip at sakit ng katawan. At ito daw, ang iyong kalagayan ay ito twist from normal position. Nang kung yan ay maliit, lalaki, na kung ang mukha mo'y ganito, tatabingi. Ganon ang ginawa kay Jesus Christ nung binubog siya, tinorture masyado. Makikita po natin minsan sa dyaryo, grabe naman ang torture dito. Halos hindi natin makilala, di ba? Kita niyo po ba yung nagkakasakit? Dati hindi ka ganyan, bakit ganyan ka na? Nagbago from normal position. Di ba? Bakit dati, diretso ka maglakad, ngayon hindi na. May rayuma. Bakit ngayon payat ka na, dati kang mataba? May diabetes. Di ba? May high blood kasi bawal ang maraming pagkain. No? Yung torturer po dito, he is the one who inflicts torture. So, ang torturer po rito ay devil. Kaya, ang sabi po rito, in anger, his master handed him over to the jailers. Ang jailers po rito ay demonyo. Mismo pong yung king, yung Diyos, ang tumawag sa jailer para torturin yung kanyang servant na ayaw magpatawad. Ano po ba ang kaugnayan nito sa atin? Tayo tong, kung ikaw man ay katulad ng tao na to na pinatawad ng Diyos, na ngayon ay hindi ka makapagpatawad ng kapwa mo, pakinggan mong mabuti ang gagawin sa'yo ng mga devil na ito. No? So a Christian who refused to forgive will be tormented by the demon spirit. Kaya minsan magigising ka sa gabi, ang sakit-sakit ng tiyan mo, ang sakit ng dibdib mo, ang sakit ng ulo mo, bigla kang bumabangon, hindi ka makahinga. Bakit? Devil ay nagto-torture sa'yo because of unforgiveness. So, ang mga torturer po, ang devil, binigyan po sila ng permission to inflict pain of agony at the mind and body doon sa mga Kristiyano na hindi marunong magpatawad, na pinatawad ng Diyos. Amen. So, dito po sa dalawang verses na ito, meron po tayong makikita na napakadami, no? Yung pong mga tao na hindi makatanggap ng healing. Kapag nagkakaroon ng healing, na maski sarili niya, ipag-pray niya, na kahit napaka-anointed pa ng pastor, hindi rin siya gumagaling because of unforgiveness. Ito po ay hindrance para makakilos ang Diyos sa iyo. Kaya kung ano man yung sama ng loob na yan sa iyo, i-release mo na yan. Alisin mo na para i-release ka rin ng torturer. Malungkot yata. No? So, hanggat hindi tayo nagpo-forgive from our hearts, we will not receive healing, we will not receive comfort and deliverance.
Kaya kita nyo yung mga taong ang daming sama ng loob, hindi yan, wala yang kapayapaan. Wala yang paglaya. Kasi siya'y nakagapos. At yung pong sama ng loob na yan po yung maglilid sa kanya into jealousy. Kaya magiging seloso, magiging selosa yung tao na yan. Kasi laging tamang hinala ang mga yan. Laging galit. Dahil ang demon spirit ang laging nagbubulong-bulong sa kanila. Tinotorture sila doon sa isipan na yung asawa mo ganito ang ginagawa. Baka iba na ang katabi niyan pag wala sa tabi mo. Baka mamaya meron na siyang kadate doon sa malayo. Yun po ay voice of the devil. One of the torture na ginagawa sa kanya ng devil because of unforgiveness and bitterness. Because of the offense. Tahimik. So, makikita po natin na yung faith ng tao na yan ay madudumihan. Mawawala ang faith na yan. Hanggang sa yan ay umalis na rin sa church. Kaya sabi doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 1, ang sabi doon, now the Spirit expressly say that in the last day, many will depart from their faith. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang susundin nila ay ang kanilang nararamdaman. Hindi ako magpapatawad. Ayaw ko. Ang pagbibigyan niya yung kanyang sarili. Ang sabi, before the coming of the Lord, many will be offended. Many will fall away from the love of God. Mawawala yung love of God na inilagay sa puso ng Diyos, sa puso natin, na ang Diyos ang naglagay sa atin. Aalis yon. Ang Holy Spirit hindi tatagal sa iyo kapag iyan ay pinatagal mo pa dyan sa puso mo. At pag umalis sa iyo ang Holy Spirit, iyan ang hahanapin ng Diyos on the day of salvation. Where is the Holy Spirit? He is the seal of your salvation. Siya yung selyo ng iyong kaligtasan. Kaya hindi po biro-biro ang sama ng loob at di pagpapatawad. Magpapatawad ka na ba? Ang sabi rito, di ba? Marami sa atin ang hindi nagpapatawad dahil ang akala niya okay lang. Nag-church naman ako, tumataas ang kamay ko during worship time, nag-amen ako during preaching time, lagi ako nagbibigay ng tithes and offering, pero you are deceived. Dinadaya mo ang iyong sarili. Dahil ang sabi ng Panginoon, di ba? Kung ikaw ay tagapakinig lamang ng aking salita, hindi ka dinaya ng maraming tao, kundi ang dumaya sa iyo ang sarili mo. Isa kang hangal, isa kang mangmang. Ang tawag sa iyo mismo ng Diyos. At walang mangmang at makasalanan at masuwayin na pwedeng pumasok sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, Mark 11:25-26, whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him and let it drop, let it go, leave it, in order that your Father who is in heaven may also forgive you your own failings and shortcomings and let them drop. But if you do not forgive, neither your Father in heaven forgive your failings and shortcomings. So, pansinin po natin yung your Father. Ang sabi rito, your Father in heaven. Ibig sabihin dito, tayo talaga ang binabanggit dito. Dahil nung tinanggap po natin si Jesus Christ as Lord and Savior, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos Ama na tawagin natin siyang Ama. Dahil ang unbelievers po, our Father is God to the sinner, but Father to the believers. He is our Father, amen? He is not our God. God ang tawag ng mga sinners, but we, the children of God, we call our God Father. Kaya kung ang Diyos ang iyong Ama, sumunod ka sa iyong Ama. He is our shepherd. He is our divine helper. Siya ang nakakaalam ng simula at ng wakas. So makikita po natin, ang sabi doon sa 35, this is how my heavenly Father will treat you, will treat each of you unless you forgive your brothers or sister
from your heart. Na ibig sabihin, ikaw na hindi nagpatawad, na hindi makapagpatawad sa kapwa, yung binayaran ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ikaw ang magbabayad niyan sa Diyos Ama. Which is impossible. Imposible. Bakit? Unang-una, wala kang 375 tons of gold. Pangalawa, hindi ka naman pwedeng ipako sa krus. Pangatlo, hindi pwede ang dugo mo, marumi. Disqualified. Ano lang ang magdi-disqualified sa'yo para hindi ka makapasok sa langit? Your pride? Your disobedience? Your flesh? Na kailangan mapagbigyan ko siya? Ang sabi ng Diyos Ama, pag hindi kayo nagpatawad, hindi ko rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan. So, we must come into reality na ang hell ay punong-puno ng uod at apoy na hindi namamatay. Na iyon po yung binayaran ng Diyos na dapat lahat ng destiny natin ay doon. Pero ayaw ng Diyos. Kaya nagbigay ng solusyon ng Diyos Ama para sa kasalanan, ang Panginoong Hesus. Kaya tayo na binayaran ng Diyos, 375 tons of gold, each one of us. Na ang katumbas na utang pala, na kasalanan ng ating kapwa sa atin ay 7,500 lang. Ang utang naman natin sa Diyos ay $5 billion. Yan po yung katumbas ng ating kasalanan sa Diyos. Na pinatawad ng Diyos, na ang kasalanan ng ating kapwa sa atin ay $7,500 only. Napakaliit. Na ang kinansilang utang sa atin ay $5 billion. Na kung ayaw mong bitawan yung pagpapatawad na yan, bayaran mo yung original sin na binayaran ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Malungkot mapakinggan ito, pero nais ko po kayo na makalaya. Hindi nga po ito yung gusto kong imensahe, pero dito ako dinala ng Panginoon. Hindi ko naman kayo alam ang mga puso ninyo. So, balit kung marami dito ang hindi pa nagpapatawad, magpatawad ka na, kapatid. Wala kang mapapala dyan, kundi uod at apoy. Yun lang ang makukuha mo dyan. Kung wala ka namang 375 tons of gold, sumuko ka na sa Panginoon. Dahil wala naman po tayong makukuwang maganda kung tayo po ay magpapatuloy sa ating mga kasalanan. Dahil yung pong verse 34 and 35, meron po akong nakita dyan na major points na pinakita ang Panginoon. Isa-isahin po natin yung 34. Ang sabi doon, in anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Number 1, ano po yung nakita natin dito sa 34? The unforgiving servant turned over to torture. Na ang hari mismo ang nag-turn over. Okay, jailer, come here. Torture this one. I-torture mo ito. Yun po yung mismong nangyari dito sa verse 34. And then, point number 2, he has now to pay the original debt of 375 tons of gold. Bayaran niya ngayon yung 375. Kaya makikita ninyo, yung mga taong di marunong magpatawad, napakaraming sakit. Kasi unti-unti niyang binabayaran yung 375 tons of gold na may halagang $5 billion. Baka patay ka na, wala ka pang naiipong $5 billion. Amen? Number 3. This what God the Father will do to a Christian who does not forgive his brother's offense. Ito daw ang gagawin ng Diyos mismo sa mga taong ayaw magpatawad. Binayaran na po yung ating kasalanan. Huwag na natin ulit kunin. Ang sabi lang ng Diyos, forgive. At alam niyo po ba na kayang-kaya nating magpatawad? Kaya nga po ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu,
Ang tawag po sa banal na espiritu ay the love of God. Love of God means unconditional love. Ibig sabihin,